Napakamahal ng mga relo mo, Abante. Saan galing yan? Abante. Grabe. Partner. Oh, grabe yung relo ni Pastor Abante, partner. Miyembro siya ng Committee on Justice, partner. Grabe, kumakalat ngayon, partner, sa lahat ng mga social media yung relo ni Abante. Grabe, anong klaseng mga relo to, partner? Hindi Ito, ko pa naririnig, pare. Ang naririnig ko lang dati, mga patik-patik eh. Wala. Oo. Seiko 5 lang ang alam na. Ito, partner, pinos po ito ng ng Daily Tribune. Ilang relos po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Basahin ko lang yung halaga ng relo. Kasi itong si Pastor Abante na tinawag na Pastor Jack ni Pong Pulong, meron siyang relo na isa nagkakahalagang 1.5 million to 5 million. Meron ding relo na 800,000 to 1 million. Meron ding relo na 1 million to 5 million. May relo din na 700,000 to 1 million. Galing to sa Daily Tribune, ha. Makikita rin naman ho ninyo. At meron pang relo na 1 million to 3 million. Meron ding relo na 800,000 to 1 million. Meron ding 400,000 to 1 million. Meron ding 18 million na relo. Meron ding 400,000 to 800,000. Meron ding 12 million to 32 million na relo. Ito yata yung paborito ni Pastor Abante, yung 32 million na relo. Ayon po yan sa post mismo ng Daily Tribune. Bakit ko nabanggit ito, partner? Dahil pinag-uusapan natin yung kayamanan ng mga politiko. Dahil si Vice President Inday Sara, question nila. Hindi nga pumaluho si Vice President Inday Sara eh. Ito, si Pastor Abante, harap-harapan, pinapakita sa media, sa social media, ang kanyang karangyaan bilang isang kongresista. Anak ng kamote, 32 million, isang relo. Saan kanyan, partner? 18 million yung Vice President si BP Sara. Ngayon daw, 88.5 million na yung kanyang laman ng salin. Kaya, samantalang, gusto nilang sabihin dito na unexplained wealth daw yun. No, yung mula 18 million naging 88 million, 1,000 mahigit na porsyento. Ang point lang, ilang taon naman yun, partner? Di ba? Correct. Ilang taon naman yun? 2007, partner. 2008 hanggang 2024 o 2024. Ang tagal nun, partner. Kung ikaw ay milyonaryo na nun, kasi 18 million na yung pera niya nung nagsimula siya Vice President, malamang talagang kung meron silang pinagkikitaan, malamang kitain yan, partner. Kaya hindi po unexplained yan. Ang sinasabing Correct. unexplained wealth, kung nagkaroon ka ng mga mansion bigla sa Forbes Park, nagkaroon ka ng chopper, mga ganun yung sinasabi natin, partner. Partner Bisdak. Tama ka dyan, partner. Dito lang ako, dudugtong na ako sa sinasabi mo dyan sa Salin. Kasi nga si Vice President Inday Sara, Vice Mayor na po siya ng 2007 hanggang 2010. Tapos ng 2010 hanggang 2013, nagiging mayor din siya ng Davao. 2013, 2016, I think nagiging interim. Ito yung interim years niya. So tuloy-tuloy yung pagiging public servant niya. 2016 hanggang 2022, ay nagiging mayor siya. At ngayon, 2022, vice president partner. So ngayon, partner, siyempre meron din silang negosyo. May law firm din sila. At ayon nga ho kay Vice President Inday Sara, si Luistro, may utang sa kanila, di ba? Sinabi yan mismo ni Inday Sara. So ngayon, partner, tiningnan ko, hindi masyadong questionable yan. Kay kumpara mo dito kay Bongbong Marcos, ilang taon siya na mahinga, partner, di ba? Natalo siya noong 2016 eh. Correct. 2016, natalo. 2022, wala naman siyang ginawa, partner. Walang hanap buhay si Bongbong Marcos. Walang negosyo, partner. Nagtambay lamang siya, nanonood ng Netflix, partner. So ngayon, ipaliwanag din ni Bongbong Marcos yung kanyang salin na hindi rin napag-usapan diyan sa Committee on Justice ni Luistro. So ngayon, pag ang salin lang pala para lang kay Vice President Inday Sara, excuse si Bongbong Marcos, ipareho naman sila impeachable, mga kapartner. At pag tinignan ko rin, partner, yung boto po ng Committee on Justice, 54 sila, hindi po to enough para ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Sabi mo nga, partner Badong, 105. Saan sila kukuha ng 105 na kongresista? Yung INYOP, mga nasa almost 50 plus sila, partner, di ba?
50 plus. So ngayon, umatras na ngayon. Hindi na nila in-encourage yung impeachment. Yung lakas na lang yung paghuhugutan nila, lakas hindi. Yung lakas na yan, partner, karamihan dyan, galing yan sa PDP laban na nagsitalunan sa lakas para makakuha lamang ng pondo. Hirap nga ho sila daw makakuha ng numero. Ano po ang kanilang pag-asa pagdating po sa butuhan para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pero anyway, ako sa akin, partner, dito na natin makikita at mamarkahan ng tudo ang mga kalaban ng mga Duterte ni Vice President Inday Sara pagdating ng 2028. Dahil maniwala sila sa hindi, si Vice President Inday Sara magiging presidente talaga yan. Yung impeachment nila dyan sa Kongreso, ito ay lang, partner, parang black propaganda na lamang ho ito, partner, for optics, sarswila na lamang para sabihin may ginagawa ho sila. Anak ng kamuti, partner, no? Ang ibang digmaan na ngayon sa Middle East, partner, no? Pero ang Kongreso, impeachment pa rin ang pinag-uusapan nila, Politika mga pa rin. OFW. Nandyan sa comment section, mga OFW. Umiiyak na sila, magkamag-anak, binumba na daw yung kanilang lugar dyan sa, merong isa sa, Lebanon ba yun? Partner? At saka, partner, yung Amerika na base militar ng Amerika sa UAE, binumba na rin, partner. Pero tayo, sa Kongreso, anak ng kamote, impeachment pa rin ang pinag-uusapan, partner. Partner, dagdag ko lang ng konti. Yung panahon ni Tatay Digong yan, meron na kaagad contingency. Partner BMR. Yun nga, no, ito yung nakakalungkot sa atin kasi nga, itong ating mga kongresista, bukod dyan sa gusto nilang magpatanggal ng isang walang bahid ng karumihan, walang bahid ng malita, iniiwasan pa nila yung mismong issue at sila mismo ang target dahil sila mismo, di umano, ay mga tumanggap ng mga mali-malitang milyon-milyong pera na galing sa kaban ng bayan. So, ito yung mga dapat nila i-address, supposed to be. Kasi nga dito, nagpapatanggal sila or nag-impeach sila sa isang government official na wala namang maliwanag na basihan. At yung isang kanilang ginagamit na witness, isa pang kriminal. Oo, na nakakulong pa. Samantalang, ito namang mga ex-militar na nag-aakusa sa kanila, hindi naman nila pinapansin. So, ibig sabihin, pagka ito hindi nila pinansin, mga kapartner, silence means yes. Papayag ba kayo, mga kongresista? Ikaw, dilema, di ba? Isa ka sa mga nabanggit. Hindi naman sinabi na congressman ka kasi hindi ka pa congressman that time. Pero kasama ka doon sa affidavit at nandyan ngayon, isinampayan, pinirmahan yan ng mga dating mga militar. Yan ang dapat ninyong i-address. Partner, kasama siya ron sa mga ICC group, si Dilima, kasi isa yung nag-aasikaso talaga ron. Partner, basa tayo ng konti. Luis Tro, utang niya 3 million kay BP Sara. Sabi ni Josh, Femi lang, good afternoon sa inyong lahat, Birada Aguila. Romeo, samantalang si Lacson naging bilyonaryo na ngayon, ilang taon na lang. Ngayon, kung susundan nyo po yung gusto nyo mangyari kay BP Sara, lahat po ng congressman, payag kami, buksan nyo rin yung salain nyo. Yung buong salain ni BP versus 4 na relos lang daw ni Abante, sabi ni Floren Carlo. Napakamahal ng mga relo mo, Abante, saan galing yan? Abante, grabe. Partner. Grabe yung relo ni Pastor Abante, partner. Miyembro siya ng Committee on Justice, partner. Grabe, kumakalat ngayon, partner, sa lahat ng mga social media yung relo ni Abante. Grabe, anong klaseng mga relo to, partner? Hindi ko pa naririnig, partner. Ang naririnig ko lang dati, mga patik-patik eh. Wala. Seiko 5 lang ang alam na. Ito, partner, pinos po ito ng ng Daily Tribune. Ilang relos po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Basahin ko lang yung halaga ng relo. Kasi itong si Pastor Abante na tinawag na Pastor Jack ni Pulong, meron siyang relo na isa nagkakahalagang 1.5 million to 5 million. Meron ding relo na 800,000 to 1 million. Meron ding relo na 1 million to 5 million. May relo din na 700,000 to 1 million. Galing to sa Daily Tribune, ha. Makikita rin naman ho ninyo. At meron pang relo na 1 million to 3 million. Meron ding relo na 800,000 to 1 million. Meron ding 400,000 to 1 million. Meron ding 18 million na relo
Meron ding 400,000 to 800,000. Meron ding 12 million to 32 million na relo. Ito yata yung paborito ni Pastor Abante, yung 32 million na relo. Ayon po yan sa post mismo ng Daily Tribune. Bakit ko nabanggit ito, partner? Dahil pinag-uusapan natin yung kayamanan ng mga politiko. Dahil si Vice President Inday Sara, question nila. Hindi nga po maluho si Vice President Inday Sara eh. Ito, si Pastor Abante, harap-harapan, pinapakita sa media, sa social media, ang kanyang karangyaan bilang isang kongresista. Anak ng kamote, 32 million, isang relo. Saan kanyan, partner? Si BP Sara walang sports car, partner, BMR. Partner, total, sinasabi nyo to si Abante Pastor, partner. At nagbabasa ito ng Biblia. Biblia natin ang pag-uusapan natin, partner. Ito, Sige. sa unang Timoteo 2:9 hanggang 10. Ganito ang nakasulat. Gayon din naman ang mga babae ay magbihis ng disente at mahinhin, hindi sa pamamagitan ng tirintas ng buhok, ginto, perlas o mamahaling damit, kundi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, mga kapartner. Sandali, sasabihin nyo naman, Bimari, hindi naman babae si Pastor Abante. Oo, hindi siya babae. Pero yung mga babae nga mismo, na di ba yung mga babae ay nagsusuot ng mga mamahaling mga alahas, kung ano-ano, pinagbabawalan ng Biblia, how much more ikaw, na pastor ka na nga, at isa kang lalaki, na karapat-dapat sa'yo, kumbaga disente, dahil nga pastor ka, at tagapag-aral ka ng salita ng Diyos. Ayan mga kapartner, no? Isipin nyo, kung titingnan natin, sa moralidad dito sa lupa, ay bagsak ito si Pastor Abante. Lalo naman pagdating sa kanyang pinamumunuang iglesia or kanyang Biblia na pinanampalatayanan. Bagsak na bagsak ito si Abante, mga kapartner, dahil hindi po ganyan ang ugali ng mga Kristiyano na nagsusuot ng mga mamahaling hiyas or mga ginto, pati mga mamahaling relo. Kasama po yan, mga kapartner. Partner, matapos natin yung unexplained wealth di umano ni BP Sara, eto naman yung death threats. Eto pa yung mga gusto nilang yung death threats. Alam nyo na yan, yung conditional, yung pag ako ginurgur, meron na akong kinausap. Yan, paulit-ulit sila dyan, partner. Paulit-ulit sila dyan na yan daw po ay hindi dapat ma-impeach si BP Sara. Pagsabay-sabay na natin, partner, para sabay-sabay na yung komento nyo. Pagkatapos nung unexplained wealth, destabilization, partner. Ito naman daw yung nilarawan niya, yung ini-imagine na pinupugutan niya ng ulo si BBM. Alam niyo yung tagpo na yun, yung sa sarili yun, partner, di ba? Correct. Ayan. At saka, yan daw po yung mga impeachable offenses na pinagbotohan nila na with substance. Anong masasabi nyo rito? Bisnak, partner Bisnak? Alam mo, partner, hindi nila yung ginagamit yung mga kukuti nila, partner, no? Yung common sense ba, no? Hindi nila ginamit yung partner. Alam mo, yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, hindi yun impeachable offense. Ito yung conditional treat, partner. Ang sabi ni Vice President Inday Sara, pag ginurgor ninyo ako, sa Bisaya, sa Tagalog, kung gugurgurin ninyo ako, meron akong kausap na si John Wick, gugurgurin rin kayo. Dapat nagpakita sila dyan sa Kongreso ng kinausap ni Vice President Inday Sara na gurgurin itong si Bongbong at Martin Romualdez at si Lisa. Kung may mangyari kay Vice President Inday Sara, meron ba silang naipakita? Ang sagot, wala. Dahil yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, alam mo, bunga lang talaga yun ng galit na talaga, partner. Mantakin mo, patayan ka ng tubig dyan, sa Kongreso, patayan ka ng ilaw, hindi ka magagalit. Yung ginawa ho nila sa staff ni Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso, hindi ba ho ikaw magagalit dyan? Ako naniniwala ho, partner, yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, talagang may basihan yun. Pero, di ba, pinatawag na nga po si Inday Sara sa NBI? Nagpaliwanag na nga po si Vice President Inday Sara patungkol dyan. Ano po ang nangyayari? Di ba ho, at least naliwanagan ang NBI? Hindi ba ho nalaman ito ng mga kongresista dyan sa Kongreso na nagiging basihan pa ho nila? Pwede palang ganun, partner. Impeachable na pala yan, partner. Para sa akin,
That's part of freedom of expression at freedom of speech. Wala namang sinabi si Inday Sara na gugurgurin kita, Bongbong, gugurgurin kita, Baki, magtago kayo, Martin Romualdez. Wala namang conditional nga ang nangyayari. May gamit na kong partner. Partner, yan din yung narinig ko kanina, pinag-usapan nila na kahit na gaano kagalit, kahit gaano ka yung binitaw mong pananalita, ay pinoprotektahan ka pa rin ng freedom of speech. Partner BMR. Correct. Tama kayo dyan mga kapartner, ano? At saka isa pa, sino pa ba ang papatay kung patay ka na? Correct. Ang galing mo, partner. Sino pa ang papatay? Wala kung namang patay? babangon, partner, no? Patay ka na, babangon ka pa para maghigante. Wala namang ganun. Kaya nga, di ba? Itong mga congressman ito, nawalan na talaga sila ng common sense. Yan yung Wala. crime from the grave yata tawag nila diyan, di ba, partner? Wala na. Pang-pelikula lang yun mga kapartner eh. Pelikula lang nangyayari yun eh. Di ba? Sino pa bang papatay? Sige nga. Mag-example na lang tayo. Halimbawa, mayroong pinatay. Yung pinatay na yun, halimbawa lang babangon tayo para patayin niya rin yung yung pumatay sa kanya. Baka yan yung naisip ni Luistro, partner, at saka ni Pastor Abante. Babangon ang patay. Babangon ang Para patay. maghigante. Naku, pag si Ebante magsalita ng ganyan, mas lalo na naman siya dahil sa Biblia, nakasulat sa Biblia, ang sino mang pumaparoon sa Sheol o sa libingan ay hindi na alam at hindi na makakabalik pa. Andun na yun eh. Sa ilalim na yan ng lupa, wala na yun. Wala nang alam yun. Wala nang alam yun. Pero ito sila, Correct. ginagawa talaga nila. Alam nyo, usaping literal at usaping yung biblical, bagsak talaga sila mga kapartner eh. At lalong Correct. bagsak sila sa common sense. Pero mo yun. Sentido common. Alam nyo partner kung anong tawag dito? Isang malaking kagaguhan. Partner, basa lang tayo ng konti. God bless po sa inyong lahat. Duterte pa rin forever. Watching from Switzerland. Sa amin ni Pemi Lang. Tanong, magkano po ang sweldo ng isang kongresista para magkaroon si Abante ng sangkatutak na Robert Mill ba yun? Tawag doon sa relo na yun. Magtanong tayo, partner. Magtanong. Ha? Magkano ba yung kakayahan nila? Yung mga kongresista na yan. At saka dahil inopen nyo yan, yung paninita sa salin, wala na kayong moral ground para hindi buksan ang inyong salin. Ipakita ninyo ang salin nyo dahil pinakita nyo yung salin ni BP Sara. Kasi partner, inutusan yan eh. Yung, alam nyo ba na meron yata yung hinigpitan ni House Speaker, yung paglalabas ng salin kung hindi ako nagkakamali. Kaya kinakailangan nyo ring ilantad yan. Nilantad nyo, wala naman kayong binibintang na ninakaw yun. Ang sinasabi nyo lang, para lang, nagkwenta-kwenta lang sila. Wala pong kaso yun eh. Kung kaya, ang ibig sabihin po ng unexplained, hindi mo kayang ipaliwanag. Meron pong, may negosyo sila, di ba? Yung kanilang, anong tawag doon, partner? Yung sa abogado. Law firm nila. Law firm. Partner, kung wala na kayong gustong sabihin dyan sa sa mga nauna, eto na tayo sa issue susunod. Partner, mayroon pa ako sasabihin. Sige. Tinanong mo kanina kung magkano yung salary. Sumagot ka agad yung mga congressman. Magkano raw? Salary grade 31 is J31. Ang sahod ng isang congressman, mga 293,000 hanggang 334,000 kada buwan. Depende sa salary step. So yan daw mga kapartner ang sahod. The Speaker of the House. Hindi. Tanong na rin natin, magkano naman ang Richard Mill Banarilo? Oo. Narito naman din ang halimbawa ng ilang halimbawa ng presyo ng relo mula sa luxury brand na Richard Mill. Mga approximately retail o listing. Magkano ba? Ang daming bilang mga partner na ako. Partner, totoo ba ito? Ay grabe. 452,600,000. Teka, ang daming quit partner eh. Sige, basahin ko lang partner ha. 452 quit, 681, 251 toldo. Ang saya yata, partner yan. 52
154. So, dollars. million ito, partner. Sa peso. Mga Kaya 32 ito, million nga, partner. 400 32 million pinakamahal. 452 million. Anak ng tuting, oh. 452 million pa lang halaga ng ano na yan? Dapat din sila magpaliwanag kasi wala silang moral authority na sitahin yung pagyaman ni BP Sara kung hindi rin nila maipaliwanag yung mga relo ni Abante at sports car Partner. pa. Magkano yung salin ni Inday Sara daw? 88 million? Ano, partner? 88 million noong 2024. Malikan lang yung mga trolls nga dito, sobra pa sa 88 million. Yung mga trolls, 100 million. Trolls ka lang, ano? Tumatanggap ng mga balitang pira. Nasa abinabit din yung mga trolls. Ilang Sino kaya milyon? yan, no? Hindi, correct. Tama ka dyan. No. Kaya nga ngayon ang dami nila rito, oh. Nagbabanta pa nga mga partner ang ibang mga trolls dito. Pero partner, wag tayo mainggit sa kanila. Dahil pag vice president na si pag president na si BP Sara, wala na magbabayad sa kanila. Tayo tuloy ang trabaho dahil ang trabaho natin talagang marangal naman, di ba partner?